So, ito, sunod mga kababayan na ating pag-uusapan, ito yung sunod ng ating pag-uusapan ay talaga namang magagalit ang mga DDS dito, mga kababayan. So, magagalit ang mga DDS dito, mga kababayan, kasi bakit? Kasi po, si Jam Magno, mga kababayan, ay meron pong tirada ngayon, no? May mga tirada po, mga kababayan, si Jam Magno ngayon kay Sara Duterte at sa mga DDS. At ito nga mga kababayan, mukhang manggagalaiti yata ang mga DDS dito sa vlog ni Sara ni Jam Magno sa pagbanat niya kay Sara, na which is real talk naman, no? Pakinggan natin mga kababayan, yung banat ni Jam Magno patungkol dito kay Sara Duterte sa impeachment. So ano nga ba ang mangyari kung ma-impeach si Sara Duterte? Pakinggan natin mga kababayan. Ako, yung mga DDS dito manggagalaiti. Magagalit mga DDS dito. Mga kababayan. Wait lang kasi may ads. Because nobody showed how to do it right. And that's exactly. Isay mo pamugos kang Sara Besh o ma-impeach na bisan lagi barangay captain din nakadagan and bisan pag presidente na makita ra ninyo og presidente gani si Sara makita gid niyo unsa siya kabulok ingnon na kita mong pikat. So, sabi ni Jam Magno mga kababayan, sabi ni Jam Magno kasi Bisaya version, so i-translate natin sa Tagalog. Sabi niya, kapag na-impeach daw si Sara, kahit barangay captain, hindi na po pwede tumakbo. Kahit, mga kababayan, kahit barangay captain, once na ma-impeach daw si Sara, hindi na yan makapasok o hindi na pwede makatakbo. So, yun po ang sabi niya. Ngayon, kung sakali man daw na gusto talaga ng mga DDS na maging presidente, tapos pag naging presidente si Sara, wala daw mangyari sa Pilipinas o wala mangyari sa pagiging presidente, sabi ni Jam Magno, pikat. Continue. Nga na kasimple. Diba, bahala gid mo, guys, honestly, Jude. Honestly, what, Jude, ko'y pakialam. So, kung man ako kay, kung ni Sara, I'm not bashing her, I'm telling the truth. And kung sakitan mo for me telling the truth, then ayaw mo paminaw. Pwede man mo scroll up, pwede man mo layo, pwede man ko ninyo i-block. Diba? Because isa po pa mo gusto na ninyo siya. Bulok man gid siya. So, sa madaling salita, mga kababayan, which is Bisaya version, Tagalog version natin. May kasamang English naman siya. So, Bisglish, Bisaya English yung sinabi niya. So, i-translate natin yung Tagalog version. Ganito po, sabi niya, kung nagalit daw kayo sa kanya, mga DDS, pwede nyo naman daw i-scroll up, scroll down, or di kaya i-block nyo siya. Kasi, mga kababayan, kahit ano daw sabihin ninyo kay Jam, nagsabi daw siya ng totoo na talagang bobo si Sara. Ito translate ko lang yung sinabi ni Jam. Walang labis, walang kulang. Kung ano yung sinabi niya, yun lang nirako. Kahit daw magalit kayo sa kanya, kahit daw anong sabihin niyo sa kanya, bobo daw talaga si Sara. Bulok daw talaga. Continue. Naragin na. Thank you. Ganyan lang daw talaga yan. Basta nasa tamang hardinero. Maog yun, Miro. They're so mad. They're so mad when we say that. Diba? They're so mad when I say facts. Diba? Naragin na. Guys, you know what? You being so focused on politics, are you happy in your life? Are you happy in your own life? You're so focused on politics, but are you happy? Do you have food on the table? Is your family happy? Does your parents love you? Do you get enough attention at home? Diba? Naragin na siya. Like ako, I have political views. I do. But I don't force my political views on anything. On anybody, sorry. I don't. You ask me a question, I answer it. When you say I'm bashing her, no. Do you even know the meaning of bashing? Diba? Do you even know what it means? Stating an opinion, a fact that comes from experience is not bashing. It's telling the truth. So if you don't like the truth, then don't listen to me. If gusto ka kaplastikan, gusto ka dito ka nga bakak-bakakan ka because that's what you like, then go. That's it. No one's forcing you to be here to look at me. No one. I don't even force my own boyfriend to lick my. That's just it. All right? Ganyan ako ka detached. To be honest. Diba?
don't stay here. Mamamatay ba ako? Hindi. Sir Ben. There's 313 of you. Pag nawala kayo, bye-bye. I'm still gonna have a hot man warming my bed later tonight. Wala talaga mawawala sa akin, be. My Tony Talks interview is still gonna be on the internet and still being watched worldwide. So, kung ayaw nyo sa akin, I don't give up lying or sitting down. Ano na lang nakadali? That's it. Diba? So, Ayaw nyo sa akin, Wilfredo, pero hello po. pinapanood nyo ako. Ayaw nyo sa akin, pero binibigyan ako ng oras. You're giving me power. Diba? You're giving me power I don't even need. Diba? The only attention I crave for and actually want is from my boyfriend and from my son. And from Tita Cherry, because of course Tita Cherry is life. And Ken, because of course if Ken doesn't like me, he wouldn't want to do things for me. Diba? I am telling the truth. And the people don't like it because ang mga Pinoy, gusto ng negative pero gusto rin ng kaplastikan. Sa totoo lang. Gusto ng Pinoy na naririnig nila yung gusto nilang marinig. Kahit ginagago na sila, mas pipiliin nila yon. Diba? Ganun lang talaga yon. Tama naman ang sinabi ni Rendon. Pero, I disagree na pag masamang tao ka, viral ka, di naman ako naniniwala doon. I don't agree. That's what I disagree with. Pero ang mga Pilipino, gusto ng kaplastikan. Jam. Mag-ingat-ingat ka. Si Mima pinatumba nila. Kasi sinabihang pag color green, kawatan eh. Naku Jam, mag-ingat-ingat ka. Malapit ka pa naman dyan. Gusto ng mga Pilipino, di ba? Malayo-layo ako. Kasi ako, Del Norte ako eh. Ikaw, malapit-lapit ka dyan. Kasi, Davao City ka eh. Gago sila. Yun. Kaya ang daming pumipili ng cheater. Alam mong cheater, pinili mo. O, di ba? Tapos pag nag-cheat sa'yo, ipapatulfo mo. Tanga, di ba? Diba? Diba? Gusto mo yung cheater, pinili mo. Nag-cheat sa'yo, ipopost mo. O sino tanga yung dalawa? Mas tanga ka kasi pinili mo yan. Diba? Ganyan naman talaga predominantly ang mga Pinoy. Diba? Gusto nyo kayo, o gusto nyo, ipipilit nyo sa akin na si Sarah pa din, di nagkamali na nga tayo. Bakit ko pipiliin ang isang tao na mas marami pang bakasyon kaysa magtrabaho? Sige nga. Ano ba trabaho niya? Ang trabaho niya maging vice presidente ng Pilipinas. DepEd na nga lang palpak pa. That's the whole ipipilit niyo yan sa akin. Hindi niyo pwedeng ipilit sa akin yan, be. Hindi nga ako mapilit ng tatay niya na suportahan siya eh. Hindi ako galit kay Sarah, hindi ko lang siya gusto. Walang galit sa puso ko na ganito kagaan ang aura ko, be. Ayokong mag-keep ng galit kasi yung galit nakaka-dry ng pussy. Hindi pwede. O sabihin mo sa akin, baho ko baba niya, tanong pag screen, ang kanang imong nasimutan, imo ng baba, imo ng ginhawa, kay dool imong baba sa imong ilong. Yung mga basher ni Jam, sabi niya, sa kakayaw-yaw daw ni Jam, ang baho na daw ng hininga. Ngayon, sabi ni Jam, pag lumapit ka sa screen, yung bunganga mo yung nangangamoy kasi ikaw yung nasa screen eh. So, hindi daw si Jam ang mabaho. Sarili niya. Kasi bakit? Sarili daw nung basher. Bakit? Yung basher man lumalapit sa cellphone, yun yung may naaamoy yung bunganga. Bakit niya maamoy? Bakit? Saan ba kayo nakakahanap ng teknolohiya na maaamoy mo yung hininga ng kausap mo, yung pinapanood mo sa YouTube? Clifford, dili ko bahog baba. Imo ng baba ang baho, kay dool imong baba sa imong ilong. Hindi daw siya mabaho ang hininga. Ikaw daw ang mabaho ang hininga kasi malapit yung bunganga mo sa ilong. Mga basher, pakinggan nyo yan. Di ko bahog baba, besh, kay trust me, my boyfriend, grabe ko laplapon, tibuok adlaw, mabuang ko, mamatay ko. Hindi daw siya mabaho hininga. Bakit? Kasi yung jowa daw niya, halos buong araw siyang nilalaplap. Hindi daw mabaho bunganga niya. Bakit? Kasi halos mamatay na daw siya. Araw-araw, buong araw siya nilalaplap.
Honestly, kuwang na lang oxygen, good. Diba? Sana Kung pa all. kung ba, di ko laplapon sa kuuyab, Diyos ko, Lord, tabang. Oh, kung mabaho daw bunganga niya, hindi siya laplapin ng jowa niya. Diyos ko, Lord, tabang. Lord, tulong. Yun ang sabi niya. Translate ko lang Oh. Lahi, besh, lahi. Boyfriend reveal, no. You're not part of our relationship, but you can hear his voice. He is, I posted a video of him talking. So, yeah. Mommy Jana, are you getting pregnant again by your man? No, because I like my body. But sige lang sa iyot-iyot. Rosmar's pretty. Rosmar's really pretty. Ang sabi, nabubuntis na naman ba daw siya sa bago niyang boyfriend? Sabi niya, no. Kasi gusto daw niya yung katawan niya. Magkakantutan na lang daw sila lagi. I don't think she would be on Tony Talks if she was ugly. Unsay sports ni boyfriend? Basketball, akong bilat, mudagan, he's an ultra-marathoner. What else? What else? I think that's it. He goes to Rinig nyo, ano daw sports ng boyfriend niya? Basketball, tapos yung puki daw niya, pinapatakbo, no, ultra marathon. Jim, he's Filipino. Wala na corrugators. Wala na. So, sa pamailain. Ano ba kasi mga DDS? No, he's not Rebecca. Yawaan ni Mugnaong Teo. Mas okay na lang nang yawa Mugnaong kaysa ikaw nga naong TL. Sabi nung basher niya, kasi live kasi to. Sabi nung basher niya, demonyo yung mukha mo. Sabi naman niya, mas demonyo ka kasi mukha kang paa. Miss, during sex, ganahan kag masakitan or smooth lang, both. Huh? Lami mag-pacing ako uyab. Palamian sa ko niya. Ay ako niya pasakitan. Ganahan mo. During daw sa pagbingbangan nila, ano daw ang gusto ni Jam? Masaktan or masarapan? Sabi niya, masarap daw kasi ang facing ng kanyang jowa. Kaya, pasasarapan mo na bago pasakitan. Putra, gusto si Jam talaga. Pug sakit. Kanang nagi. Wala pa akong filter. And it's even better, you can go watch my Tony Talks interview kasi yan, mas wala talagang filter. That's it. So, alam nyo na, mga DDS. Kaya nga sabi ni Jam Magno, kung ma-impeach daw niyan si Sara, ultimo daw barangay chairman o barangay captain, hindi na daw yan pwede pumasok. Totoo naman talaga kasi bakit ganito po mga kababayan. Bigyan ko po kayo ng trivia. Kapag ka ang isang vice president or chief justice ma-impeach, kahit anong posisyon sa gobyerno ang kanilang pasukan, hindi na po sila pwedeng pumasok. No? Once na ikaw ay ma-impeach. So klaro po 'yun. Maliban na lang kung yung presidente ay bigyan ka ng pardon or bigyan ka ng amnesty, burahin yung kaso mo, burahin yung issue mo, makakatakbo ka ulit. Which is, yun yung nangyari kay Gloria Arroyo at kay Erap Estrada. Nung naging presidente si Digong, binigyan ng pardon si Gloria, binigyan ng pardon si Erap, so nabura yung mga kaso nilang plunder kasi na-impeach nga si Erap. Tapos, nakasuhan ng plunder, nakulong. Tapos si Gloria, nakasuhan din ng plunder, nagka-hospital arrest, may bracket ang leg, naka-wheelchair. So, ngayon, nung na-presidente si Digong, pinalaya niya lahat, tumakbo si Erap bilang mayor ng Maynila, nanalo, sunod eleksyon, natalo ni Isko. Tapos si Gloria, nung natanggal na yung bracket sa liig niya kasi tinanggalan na ng kaso, tumakbong congresswoman, ayun, nanalo. Hanggang ngayon, congresswoman pa rin. So, ganun po yun, mga kababayan, which is totoo naman. Presidente lang po ang bukod tanging makapagpalinis ng kaso. No? Kung halimbawa, tad ka ng kaso, ang kaso mo ay habang buhay kang pagkakulong, kung ang presidente kaibigan mo at nanalo siya, so bigyan ka ng pardon ng presidente, ito, palayain kita, so absuelto lahat, malinis yung pangalan mo. Kasi ibig sabihin nun, amnesty, or di kaya, pagbigyan ka ng pardon. Katulad kay Trillanes, kung naalala nyo, nakulong po si Trillanes, binigyan po siya ng amnesty, so ang nangyari is, nakalaya siya at nawala po yung kaso niyang inciting to sedition. Ganon po yun, ha?
mga kababayan. Kay Jid Mabilog, which is ganun din. So yun po yun, mga kababayan, no? So maraming salamat po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo palagi at yun lamang po yung ating mga tatalakayin sa mga oras na ito.